Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Para bumaba yung kuryente, alisin natin yung percent, but sumasakit ang lalamunan ko dyan sa bat. Pero ngayon, hawak-hawak ko po isang sulat, ibibigay ko kay Presidente Marcos mamaya, kung saan hinihiling natin magkaroon ng isang West Philippine Sea Command na magbabantay sa ating karagatan. Mabuhay po ang Iloilo! Happy Valentine's Day po sa inyo, mga tol! Maraming salamat po, Senator Francisco Tolentino. Isunod naman natin, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inaapi, Senator Erwin Tulfo. Happy Valentine's muna sa inyo lahat. Sino dito ang solo parent o single mom? Si Julia! Malapit na. Single parent, single mom. Yung mga hindi nakakatanggap ng sustento sa ex nila. Malapit na na susustentuhan ng ex ninyo ang mga anak ninyo dahil panukala po tayo ng mga sa Kongreso na pag hindi nagsustento si ex ninyo, kulong ang abutin niya. Hindi lang po yan. Pinapareview na rin po natin sa Kongreso na reviewin yung batas ng Solo Parent Welfare Act. Sabi doon, 1,000 pesos kada buwan sa bawat solo parent. Hindi na ibibigay, di ba? Laro pondo kasi paano na lang pag nasa mahirap ka ng munisipyo. Yung batas na yun, ginawa, dapat daw ang munisipyo magbayad sa inyo. Paano kung yung munisipyo mo ay walang pera? Wala, lang na. So re-reviewin po natin yan, ibibigay po natin responsibilidad na yan sa Department of Budget and Management. Sila po ang may pera. Sino naman dito mga senior citizen? Malapit na rin po na pag bumili kayo ng gamot, malapit na rin din nyo na kailangan dalhin ang inyong mga medical or medicine booklet dahil kinausap na ho namin ang Department of Health na ipatapon na yung medical booklet na yan dahil ang mga senior madaling makalimot. Ginawa na rin po natin, konting panahon na lamang po, yung discount po ng mga senior sa grocery na 60 pesos kada linggo, ginawa na po natin 500 pesos kada buwan. Malapit na rin po yan. At yan po gagawin natin pag tayo ay nasa Senado na. Ako po ay nag-a-apply, kami pong lahat dito ay nag-a-apply bilang bagong senador ninyo. Ang aming po qualification, tayo po ay congressman at marami po tayo mga pinanukalang batas. Pangalawa po, naging kalihim po ako ng Department of Social Welfare and Development. Kaya panahon ko po na tinaasan namin ni Manang Aimee ang Social Pension Fund from 500 pesos, ginawa na namin 1,000. Alakpakan po natin, ang pamahala natin. At ang mga mambabatas natin na nag-approve po yan. Malapit na rin po yan. Yan po ang pangalawang qualification ko. Pangatlo po, bit-bit ko po ang tatak o tutok tulpo na serbisyo. Ibig kong sabihin, kahit anong laban, kahit saan, ipagtatanggol ko kayo, sasamahan ko kayo sa inyong mga laban. Dahil ako po, Sir Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado. Maraming salamat po! Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo. Susunod naman ang inyong bagong boses,
at bagong bukas, number 66, Senator Camille Villar. Kahit katagal, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, mga pinalangga ko mga kasimanwa, maayong gabi sa inyong tanan. Hapon ba or gabi? Ako po si Camille Villar at tuwang-tuwa po ako na nakabalik po ako dito sa Iloilo dahil palagi pong tuwang-tuwa po ako sa mainit na pagtanggap at pagmamahal ng mga taga-Iloilo. Alam niyo po, ang aking lolo na si Manuel Montalban Villar ay isang fisherman mula sa Kabatuan at sa Miagao. Subalit, hindi naman po kami, ang pamilyang Villar, hindi naman po mayaman. In fact, magsasaka sila. So, nagtungo po siya sa Maynila upang humanap ng mas magandang trabaho at mas magandang buhay. At doon niya na po nakilala ang aking lola. At doon na po pinanganak ang aking tatay na si Senator Manuel Villar. Pero pinagmamalaki ko po na ang aking pong lolo ay Ilonggo. Kaya malimit po at mahilig ako pong bumabalik dito. At isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng aking buhay at isang karangalan po sa akin ang maging reyna Sangharo noong 2006. Mula noon hanggang ngayon, balik po tayo ng balik sa Iloilo at nakikita naman po natin na paganda siya ng paganda at talagang kahit kailan po ay babalik at babalik tayo at tutulong po tayo upang lalong umasenso at lalong gumanda po ang Iloilo dahil proud na proud po tayo dyan. Alam niyo po, pag naiisip ko kung ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino bilang isang ina, syempre, naiisip ko na una sa lahat po tayo gusto natin ng sariling bahay at lupa para mapalaki po natin ang ating mga anak ng mabuti. Pangalawa, lahat po tayo gusto natin ng isang sapat or magandang hanap buhay, trabaho o kabuhayan para mabigyan natin ang ating pamilya ng magandang bukas. Pero dapat lahat po yan ay hindi manatiling pangarap. Dapat yung konkretong aksyon, at kung ako po ay bibigyan nyo ng pagkakataon, ay talagang yan po ang isinusulong natin sa Kongreso at isusulong natin sa Senado. Babantayan ko po at sisiguraduhin ko po na marami tayong programa, batas at polisiya na magbibigay ng sapat na trabaho, sapat na hanap buhay para sa lahat, at ligtas at mabuting pabahay para sa lahat. Alam niyo po, natutunan ko po sa aking mga magulang na si Senadora Manny at Cynthia Villar ang kahalagahan ng pagpapaimportante ng pamilya. Sa kanila ko rin natutunan ang kahalagahan ng sipag at tiyaga para tayo po ay umasenso. Sila din po ang nagturo sa akin na dapat tayo ay magpakumbaba at magsilbi sa kapwa, tumulong sa kapwa. At yan po ay natutunan ko noon at nais ko lang po ipagpatuloy. Para ang mga pangarap po nating lahat para sa ating pamilya at para sa ating bansa ay matupad natin. Sa akin pong palagay, ako po ay isang ina, isang millennial na leader. Sapat na po ang higit sa 15 years ko pong pagtatrabaho o pagninegosyo sa pribadong sektor, sa sektor ng pabahay, maging ang aking 2 termino bilang kongresista. Sapat na po ang aking karanasan para ngayon po ipagpatuloy natin ang pagtutok sa pagbigay ng trabaho, hanap buhay at pabahay sa lahat po ng Pilipino. So sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon at kung pagpapalain po ko ay magiging bahagi po ako at tayong lahat sa makabagong mga solusyon, makabagong pananaw na kailangan natin para tayo ay magkaroon ng aksyon na nababagay sa nagbabagong panahon at para sama-sama po natin maiangat
ang buhay ng ating pamilya, ng Iloilo at ng buong Pilipinas. Yun lamang po, huwag niyo pong kakalimutan, ako po si Camille Villar, number 66 po sa balota. Madamog yun na salamat at Happy Valentine's Day po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Senator Camille Villar. At ngayon, ating pong kompletuhin ang ating alyansa. Dating DILG Secretary, MMDA Chairman at Congressman, multi-award Mayor ng Mandaluyong at taong unahin ka, number 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Benhur Abalos. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay pa ba tayo? Alam niyo kung bakit? Kanina may araw pa. Ngayon, alas 6 na. Maayong gabi sa inyong lahat. Alam nyo, bilib ako sa mga tiga Iloilo. Talagang hindi natinag. Andito pa rin lahat. No? Palakpakan po natin ang pamunuan ng Iloilo. Mula sa gobernador. Sa ating host ngayon, si Mayor Jerry Treñas. Siya ho ay parang kapatid ko na. Kabrad ko po siya sa Ateneo Law School. Sa lahat ng mga mayors, congressman, pamunuan, at sa inyo pong lahat. Andito nga pala ang akin ay bahay. Sinama ko na dahil Valentine bukas eh. Ha? At sa inyo pong lahat, ako naman si Benhur Abalos. No? Alam nyo, galing ako sa maliit na lugar. Mahirap lang ho ang lugar namin. Alam nyo kung saan kami kilala? Sa mental hospital. Ha? Nandun yung hospital sa amin at yung kulungan. Kaya ang tanong sa amin, tiga loob ka ba o tiga labas? Pero alam nyo ba, parang Iloilo, nangarap kami. Nangarap kami, natatayo din kami. Ang una namin ginawa ang negosyo. Iniklian namin ang proseso. At nagulat kami, ilang taon lamang. Tumami ang negosyante at hinirang kami ang tigre ekonomiya ng Kalakhang, Maynila. The tiger economy of Metro Manila ng Malacanang. Pagkatapos pagpasok ng negosyo, isa lang ang hindi ko sa negosyante. Isa lang. Trabaho sa bawat Mandaluyong. At nung nangyari na yun, anong ginawa namin? Ang pabahay namin. Alam niyo sa amin, yung home along Dariles, yung may train, 2,000 tao nakatira dun. Mula San Juan River hanggang Pasig River, walang ilaw, walang tubig. Binili namin ito. Halos walang interes. Magkano ang hulog? 100 pesos, 50 pesos. 2,000 pamilya, 2,000 ang naahon sa kahirapan. Hindi na ho sila quote-unquote squatter ngayon, landowners na dito sa Mandaluyong. Pagkatapos ito, dire-diretso na. Nag-number 1 kami, inawardan kami ni Pangulong Era Estrada, nakauna-unahang LGU na may opisina sa PWD. Sa Malacanang ito, Apolinario Mabini Award. Inawardan kami ni Benigno Aquino Jr. ni Pinoy as the most child-friendly city in the Philippines. Inawardan kami ng Philippine Chamber of Commerce bilang most business-friendly city in the Philippines. At eto, may nakita akong batang nakahubad. 13 anyos, nakahubad siya sa isang mahirap na pamilya. Sabi ko, bakit po siya nakahubad? Ang sabi sa akin, attorney, pinanganak siyang nakahubad magmula nung bata siya. Ako, anong sakit niya? Hindi ho namin malaman. Pero after 2 weeks, may nakita akong bata. Graduate dito sa may Alabang, mayaman sila. First honor. Anong sakit ng bata? Autism. Yung batang yun at yung batang nakabuhubad, pareho ng sakit. Ang diferensya, isa anak mahirap, isa mayaman. At ang sabi ko, babaguhin ko ito. Nagtayo kami ng eskwelahan para sa may kapansanan na bata, Project Teach, kinilala sa buong Pilipinas, Galing po Award. Nilaban namin sa United Nations. 100 bansa ang lumaban at napili ang Pilipinas, Mandaluyong ng United Nations Public Service Award para po sa eskwelahan ng mga may kapansanan. Mga kasama,
yan po ang aking track record bilang mayor o alkalde ng Mandaluyong. At yan ang iaambag ko dito po sa Pilipinas. Sa totoo lang, ako'y believe sa Iloilo. Alam nyo ba, nasa airport sa buong Pilipinas, pang-5 kayo? Alam nyo ba pang-5 kayo? Number 3, ang unang 3 ay ang Maynila, sumunod ang Mactan, at ang pang-5 ay ang Iloilo. Ibig sabihin, mayaman, maunlad at pinagmamalaki sa buong Pilipinas ang Iloilo. Kaya huwag kayong mag-alala, suportado ko kayo. Dahil sa inyong airport, ito'y nasa NEDA pa. Naku, naubusan na pala ako ng oras dito. Pasensya na, hindi ko napansin. Ito lang masasabi ko, wala ho kayong Ilonggo na senador ngayon, hindi ba? Tinanong sa amin kanina. Pwede ba maglabing sa inyo? Pwede bang ampunin nyo na yung 12 slate ng alyansa bilang susunod na senador ng Pilipinas? Mabuhay Iloilo, mabuhay kay lahat! Maraming salamat po, Senator Ben.